Alright, so update no sa Picklin, Davao. So dated today is September 29, 2023. Oras alas 5:04 ng hapon. Ibali ano lang to no, parang footage lang siya na hindi pa siya tapos no. Baka next year o kung kailan man to matatapos itong Picklin na to kasi sobrang bilis ng ano no, development. Para din siyang si The Paragon Davao. Ang bilis din ng kanyang ano, ng kanyang development, structure development. Dati skeleton lang 'yan, mga ano lang no. Skeleton. Ngayon ano na siya, oh. Tingnan mo. Mga pundasyon skeleton ngayon ay malapit na talaga siyang matapos no. Ngayon materialized na siya. Wala pa lang siyang view, wala pa siyang finishing kasi siyempre nga ay ano pa yan no. Under construction. So may numbering tayo nakikita diyan hanggang 28th floor. Yan o, 28th floor. Siyempre by next year or the moment na matapos sa kasi itong ano Picklin na to, at least meron tayong mababalikang video para i-compare din natin no? Yung parang before and after. Before nung under construction pa lang siya, and after nung turn over na siya sa mga tenant, sa mga owner, sa mga nakabili ng unit. So, kumuha tayo dito ng ano ng 1 minute and 40 seconds. Siyempre, lilipat tayo sa ibang angle para makuha natin ng ibang angle. Dito, kukuha din tayo ng ano, mga 1 minute and 40 seconds dito sa angle na to. 2 minutes and 80. Diba? Ganda tingnan no, sa area na to dito. Marco Polo. Pero dito na area ano pa na siya no, medyo bakante pa siya. Darating yung time din na makitaan din yan ng potensyal ng mga developer no, nalagyan din ng gusali dyan. Kasi heart of Davao City to no, kumbaga pinaka mabilis ibenta. Parang ano na yata to? Correct me if I'm wrong ha, pero parang sold out na tong mga unit dito. Wala nang tira. Siyempre ibibenta yan ng mga nakabili. Kasi ganun yun ang ano, yun yung mindset diba ng mga mayayaman. May mga kaya sa buhay na bibili talaga yan nung ano pa, plano pa lang, bibili na yan sila kasi magtotoble, triple na yung presyo niyan the moment na matapos na to. So yan, sa kanila ibenta. Avida Tower. Ang Avida Tower is ano siya no, bagsak presyo sa ano siya, isa to sa pinakamurang mabubok natin, machi-check-inan within Davao. Siguro dahil sa ano yan no, hindi kasi sila zero, ano ba tawag diyan? Bakit ano bang rason bakit bumababa yung ano, yung binababaan yung value no or yung presyo ng mga staycation or ng mga nagche-check-in? Di ba bayad maging hotel man or mga transient or mga staycation? Kasi dahil maraming competitor sa downtown area. Tama no? So kapag ka dito sa proper area, marami talagang ano dito mga murang mga tourist inns no. For example na lang Dimorvi. O yun, napakamura no, nasa ano for as low as 150 pesos plus tax na 18 pesos o 168, di ba? Napakamura nun sa loob for 6 hours. Di ba? 12 hours naman ay ano, nasa 300 basta 500 to 600 for 24 hours or 20 hours or 24. Samantalang kung mag-condo sila 1415, pero maganda din naman kasi ang ano condominium no, like makapagluto ka pa. Maganda ang condominium kapag ka pang ano pang long term, like I mean mga 2 araw, 3 araw na stay, 4. Pero kung overnight ka lang naman sa Davao, so pwede ka na mag tourist inn, mga dormitel ba tawag diyan? Mga condo, ano dito, yung mga motel no. Okay, so lipat naman tayo na ibang angle para makuhaan na natin tong ano, si Picklin. Siyempre, gagamitin natin to no, after nito matapos. So meron tayong ano ba, maipakitang footage no, before and after. Okay, so dito ulit tayo no, ng 1 minute and 40 seconds. Maganda. Iba yung kanyang hitsura or kanyang view na maibibigay no, different angles. Kaso natatakpan tayo dito ng mga jeep. Okay, lipat tayo kunti. Ayun.
Pero at saka ano, para madagdagan rin ng ano, ng laman, no? Or madagdagan ng kahit paano kaunting content itong ating content, di ba? Content itself is ano, yung content ko kasi madalas mga, di ba, visual. Visual yung mga kinukuha ko mga video. Yan, visual ginagawa na to. Itong ano, tawag dito is visual content, di ba? Mga nakikita niyo mga tao, naglalakad, tumatawid-tawid, oh. Pero this time, so yung content natin is yun nga itong structure ng ano, Picklen under construction. So, siyempre, dadagdagan pa natin yan, no? Ng another content. So, basahin natin ulit, no? Parang review ba? Review. So, sino yung developer? History, descriptions about Picklen. Okay, so, yun. Bali, Picklen. Okay, about. Yan ang about. So, basahin natin to, ha? Pasensya na kayo kung medyo hindi ako nakapag-aral ng tanghaling tapat. O, okay, squilag palis ba? Kaayo. Tagsara. Di kayo kasi ito magbasa. Pero sige lang, ato testingan. O may mawala. Asa naman to? 202 Picklen is a 2-tower residential property with future-ready units, generous living spaces, and hotel-like comforts that will elevate lifestyle in Davao City, complete with cutting-edge features and amenities. The upscale development will allow property owners to manage their business-ready units efficiently. Nagmamay-ari nito or ang developer is si Anchor Land. Yan lang. Napaka simpleng content lang natin. Binibidyohan lang siya. Kasi gagamitin nga natin to in the future, magagamit siya, no? As reference. Siyempre, sasabihin ko yan 1 year ago, no? Fast forward. Okay, block. So, fast forward, no? Bali, sasabihin ko, nako, dati hindi ko lubos akalain na ganito pala itsura nito pag nung tapos na, kasi dati nung ginagawa pa lang to, iba naman ang itsura. Akala ko yun na yun pala mayroong paigaganda, di ba? So, yung mga bago pa lang nag-subscribe or bago pa lang nakadiscover ng channel, syempre, wala siyang idea, no? Wala siyang idea tungkol doon sa mga sinasabi ko. Kaya meron tayong magagamit na reference, like, pwede i-flashback, no? Gagamitin ko tong footage na to as future reference. So, sa inyo na mga nakapanood na, no, mga nagdaan tong mga buwan or last year, at least, lahat tayo, no? Relate, no? Or, ayun, alam natin paano yung mga pinagsasabi ko in the future. Diba? Picklen is a 2-tower. Okay, upscales. Asa na yun? Asa na tayo nun? Efficiently. 202 or 202 Picklen is a project developed by Anchor Land at the heart of Davao City's Poblacion District, where premier universities, offices, and commercial hubs are located. Units range from studio to 2-bedroom units suitable for students, young professionals, entrepreneurs, and families live at the peak of technology with 202 Picklen's smart property technology or PropTech featuring digital lock set. Hotel like yun, yahang feature. Online property unit management system, fiber optic connection, key card access system, and air purification system. Unit offerings, lifestyle suites, premier suites, 2-bedroom family suites. 202 Picklen is a condo project developed by Anchor Land Holding Incorporated and contains 1 total units. Units range from 1 bathroom to 1 bedroom. 202 Picklen at Davao City, Davao del Sur has the following facilities: security, car park, and library. Oh, di ba? Astig, saan kanyan? Mayroon na sila yung may library na rin. Ganda. Yun lang. Other projects nearby. About the developer, okay. So about the developer, Anchor Land Holdings Incorporated has also developed projects such as Admiral B Suites, Admiral, okay, Claremont Hills, and Monarch Park Suites. Ano yun? Develop projects. Okay. So, sino nakakalam? Sino yun saan ba matatagpuan dito si Admiral Suites, B Suites, Claremont Hills, and Monarch Park Suites? Kung may nakakaalam dyan, let me know in the comment box. Pwede ko naman siya i-click kasi naka-ano naman siya, naka-link naman, naka-hyperlink.
So pwede ko sa i-click yan. Kaso nga lang, kung saan na tayo dadalhin na dimension yan. So lalong hahaba yung ating vlog. So yun lang siguro. Maraming salamat sa mga nanonood. Basta meron na tayong magagamit nito in the future reference. Hanap pa tayo na ibang angle doon sa kabila, no? Sa may CM Recto. O yun, no? Dito na area, no? Dito na view. So ito talaga yung parang pinaka ano nila, no? Pinaka frontal view. Ano sa tingin niyo? No, ito na 'yon, no. So ito yung bali Aldibingco yung baba. Tapos ito si Imrecto Avenue, tapos fronting night market, no, paggabi. Abot diyan yung ano, tingin nila sa mga nakatira diyan, naka-stay-in, naka-check-in, no. So pagkadungaw nila yan, night market. Tapos syempre, di ko alam kung aabot yung usok ng mga barbecue papuntang taas. Ang saya no, pag nagkataon. Amoy na amoy nila. So parang may engganyo silang bababa para kumain ng barbecue. Yan lang, no? So that's all for today's video. Nakuhaan na natin ang footage para lang for the future reference, para magagamit talaga natin to for future. Bye bye and ingat.